Sabi niya, nais niyang maging tulay para magkabati si Marcos at Inday Sara. Putang ina. Ba't hindi muna kayong dalawa ni Lisa Marcos magbati? Kayo muna kaya ni Lisa Marcos ang magbati. Pagbabatiin mo na si Inday tsaka si Bongbong, kayo nga ni Bongbong, di nga kayo bati. So talaga, lahat na lang sinasakyan mo ha, para kang si Sharon Cuneta ha. O para kang Super Perry, sakay na. Lahat sinasakyan mo, madam. Ngayon naman, nung nakaraan, ang ginagamit mo, yung namatay mong tatay, dahil nag-birthday siya. Ngayon naman, ang ginagamit mo naman, yung si Inday na naman at saka si Bongbong, gusto mo silang pagbatiin. Ay na, kung gusto mo magkabatian, isiwalat mo muna lahat ng mga baho ng kapatid mo. Isiwalat mo lahat ng baho, isiwalat mo lahat ng kabulastugan. Umamin ka na may history ito. Oo, na ganito, na ganyan. Umamin ka na kasi. Oo, hindi yung putya, meron ka na naman bagong pautot na pagbabatiin mo yung dalawa. Unahin mo muna kaya yung yung away yung dalawa ni Lisa Marcos. Nagsasabi noon, ako'y namamangga sa dalawang ilog. Maraming nagsasabi noon, ako'y namamangga sa dalawang ilog. Ang ninanais ko ay ako ang daan kung saan magtatagpo ang lahat ng ilog. Ha? Dahil na ikaw ang daan para magtagpo ang lahat ng ilog? Yung ilog mo, ayusin mo. Oh, yung ilog mo, ang ayusin mo, yung ilog mo papunta sa pamilya mo. Oh, kasi balita ko matagal mo nang hindi nakikita yata yung hindi ka na nakakasama sa nila, family gathering tuwing linggo ah. Hindi, sabi ko nga sa inyo, nanonood itong mga ito sa atin eh. At etong mga ito ay talaga naman yung mga hagupit natin, ramdam na ng mga ito eh. Oo, kaya ito, inaamin niya na ang chismis sa kanya ay namamangka kasi sa dalawang ilog. Ma'am, hindi mo na maluloko tao. Oo, hindi mo na maluloko tao. Kita mo, ginugulpi si Inday Sara ngayon, nasan ka? Wala ka naman, hindi mo naman siya pinagtatanggol. Meron ka lang mga paunti-unting mga pautot, pero wala, hindi mo siya dinidepensahan. Buti pa nga si Marcoleta eh. Kaya pala baha daw sa Metro Manila, ikaw ang may control sa mga ilog eh. Walang hiya oh. Tangway, ika nga sa atin. Walang kakampihan para walang alitan at walang turuan. Walang kakampihan para walang alitan at walang turuan. Alam mo, nagugulpihin ni Inday yung kapatid mo. At pagdating ng oras na yon, hindi mo kayang iwanan yung kapatid mo because blood is thicker than water. Kahit na ang pag-uusapan dito ay yung lagay ng bayan natin versus lagay ng pamilya nyo, in a heartbeat, uunahin mo yung kapakanan ng pamilya mo. Kahit na alam mo na yung kapatid mo may history at delikado na siya ang nagpapatakbo ng bayan natin, mas uunahin mo pa rin yung kapatid mo, yung apelyido nyo. Kasi ano ba naman ang Pilipinas sa inyo? Wala naman talagang kwenta bayan sa inyo eh. Ang kwenta sa inyo, yung reputasyon ng pamilya nyo. Ito ang binigyang diin ni Senador Amy Marcos matapos tumangging maging bahagi ng senatorial slate sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas na binuo ng kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Marcos. Anong umayaw ka? Ang ina-style mo, bulok. Ikaw nga una-una naglabas nung listahan na to eh. Sinasabi mo na umayaw ka sa paanyaya nila, nek-nek mo. Wala pa tong final na line-up. Nilabas mo na yung line-up nyo. Ibig sabihin, sabik ka. Marcos Jr., plano ng presidential sister na mag-isa lang na tumakbo sa pagkasenador para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Senador Amy Marcos, Ay, sa Mendang, salamat po sa Mendang. Mabuhay ka.
Oo, salamat sa iyong pakulay. God bless. Quote ang kanilang ina na si dating First Lady Imelda Marcos sa desisyon niyang ito. Ngunit paliwanag ng mambabatas, pinipili na lang niyang manindigan na malaya at matatag at walang kakampihan kundi sambayanan. Kung may dalawa kang malapit na kaibigan at sila'y nag-aaway, kakampihan mo ba yung isa laban sa isa? Siyempre, ang gusto mong mangyari, pagbatiin sila. Siyempre, para makinabang ka. Siyempre, parang ikaw yung superhero. Hindi ka dapat kumampi. Oo, kailangan dun ka sa gitna kasi para mag-e-eleksyon pa naman, mapakinabangan mo yung mga loyalistang botante at saka yung mga DDS na botante. Siyempre, alam na namin yung scam mo, madam. Huwag mo na kaming lokohin. Magkausap sila at ikaw na ang magiging daan para doon. At kung hindi pa sila handa na magkaisa, maghihintay ka muna sa tabi. Hindi ka papanig doon sa isa at ayaw mo na magkaroon ng alitan yung mga kaibigan mo. Dagdag pa ng senador sa pagtakbo niya bilang Tama, mga sinasabi mo pa lang eh. Oh, doon ka lang sa gilid. Gamitin mo yung oportunidad. Oh, gamitin mo yung oportunidad. Wala na napansin nyo si Madam, yung enthusiasm sa kanyang mga pagsasalita, wala na masyado. Alam mo kung bakit? Wala na eh. Bistado na siya ng taong bayan na na manggagamit siya eh. Hindi lang to namamangka sa 2 ilog. Pucha, baka nga sa 5 ilog pa namamangka ito eh. Oh, yung mga ganyang style. For the longest time, siguro maloloko nyo tao. Pero ngayon, wala na. Si Inday na mismo ang nag-expose sa'yo, Amy. Si Inday na mismo nag-expose sa'yo na manggagamit ka talaga. Independent candidate ay hindi na ito kailangan pumanig sa isang partido, sektor o personalidad. Sa ganitong paraan niya ay magagawa niya ang mga dapat maisakatuparan. It's a tremendous sacrifice to stand alone. But I need to be free to cross the line, to talk to all parties, and to get things done. Dagdag pa ni Senador Amy Marcos, wala namang problema sakaling maimbitahan siya na umakyat ng entablado ng alyansa ni PBBM. Ngunit kinatatakutan niya ang mainit na halalan at masasakit na banat, kaya maigi na lang anyang lumayo at magsarili. Kasi nga, halatado siya. Saan ka naman makakita? Ang dami mong sinasabi tungkol sa pamumuno ng kapatid mo. Tapos tatakbo ka sa ticket ng kapatid mo. Di nabisto ka na niloloko nyo lang yung tao, kayong magkapatid. Diba? Di ibig sabihin, niloloko nyo lang yung taong bayan. Katulad ngayon, Amy, nung issue ng drugs, nung kapatid mo, ba't hindi ka umiimik? If there is one person na nakakaalam whether yung kapatid mo may history o wala, ikaw yun, ading mo yun eh. Diba? Sabi nga ni Maharlika kanina yata, tsaka ni Kati Binag, alam daw nito eh. Yung ginagawa ng kapatid pero kinukonsinti mo. Ngayon, tatanungin kita, bayan o pamilya? Kasi kung bayan o pamilya, kung pipiliin mo bayan, bakit hindi mo kumpirmahin sa amin na maging kasama ka namin sa paghiling sa kapatid mo na mag-undergo ng drug test? Diba? Kung talagang bayan. Pero kung pamilya, mananahimik ka. Yun ang ginagawa mo for the past few weeks. So, anong pipiliin mo? Yung kapatid mo o yung taong bayan? Kasi alam mo for a fact na wala sa matinong ipag-iisip yung kapatid mo. Lalo na kung ikaw mismo sa sarili mo alam mo na may history siya. Ang tanong, meron pa ba siyang ginagawang ganun ngayon? At ang makakasagot lang nun is drug test. So bakit hindi mo ipanawagan sa kapatid mo na linisin niya yung kanyang pangalan? Alam mo kung bakit? Because blood is thicker than water. Kahit napakahirap.
Gayunman, hindi pa rin naman siya resign o bumitiw sa kasalukuyang partido nito na Nationalista Party. Sa totoo lang, dun sa rules ng COMELEC, hindi naman nakalagay yung alyansa eh. Kasi hindi naman siya registrado. So, nilalagay lang yung partido mo o kung independent ka. Sa ngayon, nationalista ako. Nakatakdang makipag-usap si Senador Amy Marcos sa Nationalista Party hanggang bukas upang malaman kung ano ang pinakamabuting hakbang sa kanyang pagtakbo bilang independent candidate sa darating na halalan. Asher ka daw. Ito, gusto nyong malaman kung ito bang si Super Ate, sige bago tayo magtapos. Gusto nyong malaman kung si Super Ate ba ay manggagamit o hindi. Ito, siguro dito sa balitang to masasagot yun. Dito mo malalaman kung si Super Ate ay manggagamit o hindi. Senator Amy Marcos ayaw sa alyansa pero bukas na umakyat sa entablado sakaling imbitahan. Ulitin ha, Amy Marcos ayaw sa alyansa pero bukas na umakyat sa entablado sakaling imbitahan. So ibig sabihin, walang paninindigan. Hindi ba yun ang pamagat nitong ating susunod na balita? Sige nga, tingnan nga natin kung ano ito bago tayo magtapos. Matapos na gumawa ng eksena sa proklamasyon ng senatorial ticket ng administrasyon, ay aminado si Senadora Amy Marcos na aakyat pa rin siya sa entablado kasama ang mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Si Troy Gomez magbabalita. Gusto niya independent, pero aakyat pa din siya. Diba? Anong tawag doon? Mambubudol. Kunyari, ayaw niya na makasama sila, pero gusto lang talaga niya na budulin kayo at paniwalain kayo na ayaw niya sa kanila. Pero ginagamit lang niya talaga kayo pare-pareho. Hindi daw siya namamangka sa dalawang ilog ha. Pero nung tinanong siya, sabi niya ayaw ko sa alyansa pero aakit ako sa entablado. Kapag inimbita ako, anak ng tinapay, ang galing-galing mo talaga, Amy. Ikaw mismo ang nag-prove na ikaw ay isang malaking mango. Hindi siya namamangka sa dalawang ilog niya na. Oo, hindi siya namamangka sa dalawang ilog. Gusto lang niya na iligtas yung sarili niya from political downfall ng partido ng kapatid niya. Pero sasama pa rin siya doon. Kasi nga, makukuha niya yung boto ng mga loyalistang tanga at saka ng mga Duterte. Malay mo naman, di ba, manalo siya. Diba? Yan si Amy Marcos. Yan ang politika niyan. Oo. Collect and collect and collect. Then bahala kayo sa buhay nyo. Nananatili pa rin palaisipan kung tatayo nga ba bilang independent si Senadora Amy Marcos para sa 2025 midterm elections o hindi. No-show nitong Biyernes ang presidential sister na si Amy Marcos sa deklarasyon ng senatorial ticket ng Alyansa para sa Bagong Pilipino para sa 2025 midterm elections. Kabilang si Amy sa 12 kandidato na susuportahan ng administrasyon. Pero sa kabila nito, binigyang diin ni Amy na mangangampanya siya bilang isang independent candidate. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking admin. Gusto daw niya manindigan mag-isa. Gusto ko na maging independent, pero pag in-invite ako doon, akyat pa din ako. Yung style mo, bulok. Hindi mo na kami maluloko, Amy. Sinungaling ka talaga. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan.
Pero nang tanungin kung di ba siya mahihirapan sa kampanya kung walang suporta mula sa malaking makinarya ng alyansa na inendorso ng kanyang kapatid, ay ito ang sagot ni Amy. Kaya nga, first time ko nga gawin ito eh. Kaya medyo aasahan ko na lamang na makukumbida ako siguro at kung aasahan ko na lang na makukumbida ako. Di sana pumunta ka na dun. Umaarte-arte ka pa eh. Umaarte ka pa na mag-i-independent ka kunyari tapos umaasa ka rin pala na maimbita. Ikasama ka dun, Amy. May gumaganyang ka pa. Mahihirapan ako kaya umaasa ako na maiimbitahan ako. Huwag ka nang umalis dun. Pumunta ka na kasi dun. Huwag mo na kaming paikutin. Hindi mo na kami maluloko na para kasabayan. Oo, yung mga kunyari pagalit-galit mo kay Bongbong, ka lang, nagkukunyari ka lang para hindi ka gulpihin ni Inday. Oo, kasi maraming baho ang lalabas sa'yo kapag nabwisit si Inday sa'yo dahil ikaw ang nambudol sa kanya eh. Kaya siya tumakbong vice president sa kapatid mo eh. Bumalik ka na doon. Huwag ka nang malungkot, huwag ka nang magdalawang isip. Go na. Kung kayo na po, ano ba naman pumunta, wala namang problema doon. Si Amy ay nakusahang namamangka sa dalawang ilog sa parehong panig ni na Vice President Sara Duterte at kanyang kapatid na si Marcos Jr. Pero ayon sa Senadora, wala siyang papanigan, bagkus nais niyang magkasundo ang dalawa. Diba? Saan ka makakita ha? Saan ka makakita nang kasama ka sa ticket, ikaw pa yung unang naglabas noong listahan ng mga kandidato, which is very accurate. Nandudun din yung pangalan mo. So binatikos ka ng tao, Amy, kala ko ba galit ka sa kapatid mo? Bakit ina-announce mo na tatakbo ka sa partido at sa grupo ng kapatid mo? Naman luloko ka, di ba? Anong ginawa niya? Ay, oo nga pala. Matalino na mga tao. Sige, kunyari, hindi ako aatin. Kunyari na lang, ayaw ko. Oo, kasi pagka tumakbo ako doon, pucha, baka mag-away kami ni Inday, baka lumabas lahat ng baho ko. So ngayon, sasabihin ko na lang, independent ako. Independent ako. Tapos biglang, pero pag inimbita nila ako, sana maimbita nila ako, pupunta ako. Walang hiya ka talaga, Amy. Puta, ibang klase ang utak mo, satanas talaga. Wala na to. I mean, hindi ka na makakatakas dito sa sa dilubyo na ito. Ikaw mismo naglubog sa sarili mo dahil naging kasapakat ka talaga ng pagbagsak ng Pilipinas. Masyadong gahaman, hindi ba? Isang gabi na naman ang ating natapos. Ito ang ating unang unang live ngayong buwan ng Oktubre at talagang ako'y nagpapasalamat ng lubos sa lahat ng mga banateros na very generous na tumutulong dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo. Wala pong nagbabayad sa atin, kundi kayo lamang. Ito si Amy, yung mga kumakalat na balita galing sa mga paru-paro at mga traidor na mga vlogger na mga walang isang salita. Binabayaran daw tayo ni Amy. Diyos ko po. Kung binabayaran tayo ni Amy, ang tanga naman pala niya, no? Mantakin mo magbabayad ka ng araw-araw, binabanatan ka. Meron pa silang may Trojan horse pa kayong nalalaman. Meron pa kayong nalalaman na Trojan horse. Pucha, kayo yun eh. Meron Trojan horse, wala nang iba yun kundi kayo. Tapos kayo magbibintang na Trojan horse ang banateros. Well, it's up to you kung maniniwala kayo sa mga scammer na yan. Kaya nga sabi sa amin nung kapatid ni PRRD, Boss Dada, galit ako sa scammer. Di ba, paano kami magiging Trojan horse? Iisko kami nung 2022.
Diyos ko, si Budol Lipunan at si Paintballs Tangakera exposed by Banateros. Kaya yung susunod, humanda na kayo. Oo, susunod na mahuhubaran natin, humanda na. Oh, ha? Oh, yan. So maraming salamat mga bossing sa inyong pagtangkilik at soon babalik na po yung aking mga kapatid sa mga time slots nila para makabanat na. At syempre, eto na, simula na po ng nagfa-file ng Certificate of Candidacy yung mga politiko. Meron po tayo hanggang October 8 para ma-consolidate natin lahat ng mga kandidatong tatakbo sa ating mga distrito, local government, sa Senado. So gagawa po tayo ng listahan ng mga kandidato na pwede nating aralin kung dapat ba nating botohin. Performance will start momentarily.